Magandang araw mga idol. Panibagong araw, panibagong biyahe lang ako dyan mga idol. Ito nga pala yung unang biyahe ko ngayong 2025 mga idol. At naka-joyride nga pala ako dyan mga idol. Balita ko nga pala mga idol, humina daw biyahe at kitaan kay joyride. Kaya naman i-challenge ko yung sarili ko ngayon mga idol. Auto-accept tayo ngayon sa loob ng 8 oras mga idol. Alamin natin kung magkano kikitain ko dito sa biyahe ko na to mga idol. Alas 3 nga pala yan ng hapon mga idol. Hanggang alas 11 tayo dyan ng gabi sa kalsada. Dumating na nga dyan yung unang pasahero kong mga idol. Biyahe na kami ni sir mga idol. Papunta nga palang Taguig si sir. Galing dito sa Paranaque. Dito na nga pala kami sa drop off mga idol. Nagbayad na si sir dyan mga idol. Pero nga pala neto 148 pesos mga idol. So ayun, hindi ko na mabilang yung kakasabi ko ng mga idol. Wala dito sa Taguig, iatid naman natin yung next na pasahero ko mga idol. Papuntang Makati. Dito na kami sa drop off. Binayaran ako ng 88 pesos. At ito naman yung sumunod na pasahero ko mga idol. Papunta naman itong Pasig mga idol. Malapit lang yung drop off, 50 pesos lang naman yung fare. Pero kahit ganito kaliit yung nakuha kong booking, grateful pa rin ako dyan mga idol. Pinagsasalamat ko yan mga idol para hindi tumagal. Ayoko kasing tumambay ng matagal mga idol. Medyo mainipin kasi ako. Pakiramdam ko kasi mga idol, pag tumambay ng matagal tatama rin ako. Kaya sayang oras mga idol. At ito naman sunod na booking. 91 pesos nga pala yung fare niya dito mga idol. Pasig to Pasig lang ito. Another 50 pesos ulit pumasok mga idol. Pasig to Pasig lang ulit ito mga idol. Bago nito mga idol, may pumasok pa ulit sa akin dyan. Di ko lang na video. Another 50 pesos. Going to Quezon City naman itong next booking ko mga idol. Semi long rides naman ito. 224 pesos yung fare at dito na din kami sa drop off. Mabilisan lang para hindi na humaba tong video. Nasukan kagad ako ng booking dyan mga idol. 203 pesos naman yung kanyang fare. From Quezon City to Makati Hilpuyat naman ito. After drop off mga idol, may pumasok na booking. Makati to Rodriguez Pasig naman yung hatid. 208 naman yung fare niya mga idol. Drop off agad yan mga idol. Next booking, Pasig to Cainta Rizal naman. Fare, 80 pesos. Karamdam na nga pala ako dyan ng pagod mga idol. Pero di bali, nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko mga idol. Wala naman akong magagawa kasi ito yung pinili kong trabaho. Kaya palag tayo dyan mga idol. Alas 10 na nga pala ng gabi yan mga idol. At may nakuha pa akong booking dyan. 152 pesos yung fare niya. Pasado 11 PM ko na pala nakuha yung huling booking ko. At ito na yung hinihintay nating lahat. Ang kwintahin kung magkano yung naging income sa loob ng 8 oras na biyahe with auto-accept booking kay Joyride. Ito nga pala yung breakdown ng kinita ko. Total gross income ko nga dyan mga idol, 1,472 pesos. Pero yung cash natin ay 1,634 pesos including tips ng mga customer natin mga idol. Ngayon ibabawas naman natin dito yung mga naging expenses ko mga idol. Simulan natin dito sa gas natin, 200 pesos yung pinagas ko dyan. Top up nga pala ako dyan ng 300 mga idol pero hindi ko naubos. 270 pesos lang yung naubos natin. Pagkain ko nga pala dyan mga idol, 100 pesos. 570 pesos yung ating expenses. Babawas lang natin yan sa gross income natin mga idol. Net income natin, kinalabasan, 1,065 yan mga idol in 8 hours. Sa tingin nyo mga idol, worth it ba yung biyahe natin? Pero ang totoo niyan mga idol, di ko i-deny na kahit naka-auto-accept ako, may time pa din na matagal pasukan ng booking. Lalo na pag napadpad ka sa lugar na wala masyado nagbubuk, kaya kakain pa rin ng oras. Para sa akin, base lang din sa mga biyahe ko compared last year. Yung 1,000 kaya kitain ng 5 hours. But now mga idol, medyo hirap na siguro dahil madami na din talagang rider. At syempre may mga kakumpetensya na din, kaya nahati na yung mga booking. Ang labanan na lang ngayon is pagandahan ng serbisyo. At sa opinion ko, yes, medyo tumumal si Joyride para sa akin mga idol. Pero still, may income pa rin naman. Need lang natin gumugol o maglaan pa ng mahabang oras sa pagbiyahe. At sigurado ako may maiuwi pa rin. Tiyagaan lang at sipag sa pag-accept ng booking, yung kailangan. Tandaan nga pala natin mga idol, yung income natin dito, depende po yan sa laki ng fare o liit na pumapasok sa isang rider. Kaya hindi po pare-parihas yung income ng isang rider sa loob ng 8 oras na biyahe. At syempre, lagi kong sinasabi mga idol, hindi natin ipinagyayabang itong income na kinita natin dito. So that's it for today's video.
I hope na-inspire pa rin yung iba na gustong maging MC Taxi Rider. Gagawa din pala ako ng video just to compare the income kay Move It sa loob ng 8 oras din. With auto accept challenge din dyan mga idol. Stay tuned and let's see. Ride safe sa ating lahat. Twin seeking out. Bye.